Sabi dito mga kababayan ni Robin Padilla, maiba naman tayo. Maiba naman sa martial law. Robin Padilla 1 September 21 declared as Unsung Heroes Day. May paduda siya para ma-confuse mga kababayan yung mga Marcos loyalist. Isipin na sumusuporta siya. Namamangka po kayo sa dalawang ilog. Klarado po na minion kayo ni Maudings. Di ba? Na pro-China. Yung communist China, mga kababayan, yun ang dahilan kung bakit nag-declare yung ating dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos ng martial law. Kasi sila yung nagsusupply ng mga armas sa rebellion po dito sa ating bansa. Di ba? Alam ba ninyo na ganon yung history? Kaya lagi kong sinasabi po na nasa likod po yung China sa kaguluhan sa Pilipinas. In afterwards, ang nailoklok, ang iniloklok mga kababayan na Pangulo, si Coricong Chinese. At simula noon mga kababayan, humina na yung armed forces. Ganon, inoperate po tayo ng mga Chinese. Until today, ganon ang kanilang ginagawa. Kaya nga po, mabutit nanalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Si Senator Robin po, galit sa presence ng Amerika na siyang sumusupport sa atin para masupla yung pang-aaboso ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Yun ang position niya mga kababayan sa Senate hearing kahapon. Pagkatapos ngayon, ito yung sinasabi niya, para daw mga kababayan, maiba naman sa martial law. Gusto niya yung September 21, i-declare daw na Unsung Heroes Day. What? Paduda pa ito. Para hindi siya pagdudahan ng mga Marcos loyalist. Di ba? But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan at sa mga makatotohanang analysis. Hindi kayo maligaw. Hindi kayo mauto. Di ba? At like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood. Saka wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos pa? Sabi dito mga kababayan sa balita, kahapon ito, sa Senate hearing po, instead anya of associating September 21 as the day when the dictator Ferdinand Idralin Marcos declared martial law, Senator Robin Padilla said it should instead be dedicated to the country's unsung heroes. Pag pinakinggan mo yung sinasabi niya, parang makukumbinsi ka sa mga declaration niya mga kababayan. May conflict of interest mga kababayan sa parte ng senador. Kasi yung position niya po, namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Bakit naman niya Mr. Maravillas namamangka sa dalawang ilog? Yung amo niya, yung patron niya, patron talaga niya Mr. Maravillas, si Maudings, pro-China. Yung Chinese Communist Party, siya mga kababayan yung nasa likod ng rebellion sa Pilipinas noon. Kaya dineclare yung martial law. Alam ba ninyo na ganon? Basahin ko sa inyo yung history po. Sabi rito, during the hearing of the Senate National Defense Committee nung Tuesday pala, September 11, in the West Philippine Sea, Padilla suggested another narrative to counter the history of martial law niya. So sabi niya, sa matagal na panahon, binigyan po ng napakasamang imahe yung September 21. Padilla said, referring to the date of Marcos' imposition of martial law.
Ang narinig lang po natin ay isang narrative sa mundong ito. Dalawa dapat ang narrative na naririnig natin. Kung narinig na po natin ang isang narrative, okay, pero wag naman po natin isuppress ang isang narrative, sabi ni Padilla. He did not mention the history makers in the second narrative, but the opposition to the Marcos regime following years of corruption and economic decline was led by late Senator Ninoy Aquino, whose assassination sparked the 1986 EDSA People Power revolt that toppled the dictatorship and swept Aquino's widow, Cory, to power. Yung isang narrative niya, itong martial law, nakapagdulot din po ito ng pagliligtas sa ating bansa na tayo po ay maging communist country, sabi po ni Robin Padilla. So pinalalabas na dito na tama yung pag-declare ng martial law ni Apo Lakay at siya kontra rin na maging komunista yung ating bansa. Kaya tama na nilabanan. Dineclare yung martial law ni Apo Lakay. Pero si Robin, mga kababayan, minion ni Maudigs na pro-China, communist China. Yan sinasabi ko po na namamangka si Robin sa dalawang ilog, mga kababayan. Yung communist China, siya po yung nag-supply ng mga armas sa rebellion dito sa ating bansa. You see? So dapat klarado yung posisyon ni Robin Padilla, hindi yung dalawahan. The senator from CCP PDP pala PDP Laban earlier filed a bill seeking to declare September 21 as Unsung Heroes Day daw to commemorate the lives lost in fighting the communist insurgency. So lumalabas na sa kanyang pag-file, kumbinsido siya na dapat labanan yung communist insurgency. Pero yung sponsor ng communist insurgency na China mismo, na barkada ni Maudigs, nandun siya. Di ba? Nandun siya. Barkada niya si Maudigs eh. Kung hindi namamangga sa dalawang ilog yung tawag doon, anong tawag po ninyo, mga kababayan? Sabi rito, Padilla made a remark about martial law as the Department of Education's Bureau of Curriculum Development in a memorandum changed the terms used to teach the country's experience with dictatorship in the grade 6 Araling Panlipunan curriculum. The new curriculum now refer to the dictatorship without associating it to the Marcoses by changing the lessons on the diktadurang Marcos. Yung galit na galit dito yung mga militant congressmen. Or Marcos dictatorship to just diktadura o dictatorship. Inalis yung Marcos. The move was spanned by critics and human rights groups who vowed never to forget the martial law abuses. Ayan po ang kwento rito. O ngayon, para alam ninyo, ma-refresh yun. Siguro yung iba alam ninyo kung ano yung kwento, lalo yung mga matatanda, na during the martial law, kaya dineclare po ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos yung martial law kasi lumakas ng lumakas yung rebellion, yung kaguluhan dito sa ating bansa. Ngayon, siguro, few of us ngayong panahon na to, ang nalalaman, ang alam pala na ang sponsor po nito, si Mao Zedong, yung leader mismo ng Communist China, sila yung nagsusupply po. Basahin ko sa inyo. MB Karagatan Incident, Wikipedia. I-search ninyo. Sino ba yung, ano ba yung MB Karagatan? Ito yung nag-supply ng mga armas noon na tumindi yung kaguluhan, yung rebellion dito sa ating bansa.
na na-intercept ng ating mga authorities. Kaya po, to suppress the rebellion, mga kababayan, dineclare ng dating Pangulong Apo Lakay yung martial law, September 21. Ay, ito yung kwento. I-search ninyo po. Wikipedia. Hindi po ako may gawa ng kwento nito. Ito, base, mga kababayan, sa history. Basahin ko sa inyo. Sabi dito, MB Karagatan Incident. The July 1972 MB Karagatan incident was an unsuccessful attempt by the New People's Army, the armed wing of the Marxist-Leninist Maoist Communist Party of the Philippines, to smuggle armaments from China. O, kita ninyo? May hand po yung China into the Philippines via the ship MB Karagatan. Ayan po. Ayan ang picture, mga kababayan. Ikuninto po ito ni Colonel Corpus. Saan daw galing yung mga armas? Galing po sa China. Kay Mao Zedong. You see, the smuggled armaments, mga kababayan, the incident pala is notable for having been cited by President Ferdinand Marcos Sr. as one of his reasons po for imposing martial law in the Philippines in September 21, 1972. Ito po, background in planning, sabi rito. Pagkita ko sa inyo. Background in planning. Paano daw yun nangyari? Ano yung istorya? Sabi rito. Jose Maria Sison, the founder of the Communist Party of the Philippines, requested Chinese aid. Humingi ng tulong po sa China. Kasi yung China po, Communist China. Mao Zedong, di ba? Lagi ninyong naririnig yun dito. Si Mao Diggs. Requested aid for military and monetary support. Military and monetary. Military, mga armas, pati kwarta po. For the New People's Army and the CCP's armed wing, Sison secured support from Mao Zedong. Kita ninyo, the chairman of the Chinese Communist Party. At that time, China actively provided arms to North Vietnam and other left-aligned third-world countries. The CCP and PA asked for a submarine from China. Instead, China agreed to fund the purchase of a ship that would transport arms into the Philippines for use of the NPA. Sison sent Fidel Agkawili to Japan to purchase an old 91-ton 27.43 meters steel-hulled fishing trawler, which was known as the Kishimaro. Kishimaro was rechristened as MB Karagatan, pinangalanan pong bago. Binansagan, mga kababayan, na MB Karagatan. So binili pala yun sa Japan. The MB Karagatan went to Fukien, modern-day Fujian, where it was located with 1,400 loaded. Kinargahan po ng 1,400 firearms intended to be smuggled into the Philippines. The ship left China by the end of June 1972. Kaya po, yung China po, mga kababayan, hindi man natin po barkada. Kaya po, kung nakikipagbarkada kayo sa may mga leaders po ng ating bansa nakikipagbarkada sa sa China, tingin ninyo. Kailangan nating isupport yung mga nakikipagbarkada sa China na mga leaders natin. Yung China po ang nasa likod ng kaguluhan na sa ating bansa.
Yung intention nila, i-weaken po. Yun ang kinikwento natin palagi. To weaken our political leadership. Yun ating armed forces. Para makabuilo po sila, matagal na plinaning po nila. In-influence nila yung politika. Until today, yun ang ginagawa nila. Ano, Senator Robin? Kumusta naman yung statement mo doon na nagagalit ka na yung Amerika ay sumusuporta sa atin? Ayaw mo na nangingialam yung Amerika. Paano hindi mangialam yung Amerika dito na may mutual defense treaty tayo? Alangan man sa China tayo hihingi ng tulong sa isyu ng West Philippine Sea na sila yung nangangamkam ng ating territory. Ayan tuloy, nilecturean ka ni Batong Bakal, isang maritime expert. Di ba hindi ka nakalusot doon sa mga gusto mong itanong? Laging nasusupply yung inyong mga statement po, yung inyong mga sinasabi, na pinapalabas mo na nagpo-provoke yung Amerika rito. Paano mag-provoke yung Amerika? Tayo humingi ng tulong sa Amerika kasi ang nagpo-provoke yung China. Sabi ni Batong Bakal, na-heighten yung tension kasi unang-una, nagre-resupply mission man lang tayo doon. Di ba? Sila niya yung nag-laser attack, sila yung nang-harass, sila yung nang-block, sila yung nag-water cannon. Sila yung nag-increase ng tension. Binabaliktad ni Senator Robin. Pinapalabas yung presence ng mga Amerikano, yun ang nagdahilan kung bakit na-heighten yung tension dito sa West Philippine Sea. Ang nagsimula po ng tension, hindi yung Amerika. And in fact, pinapabayaan tayo. Kung hindi tayo humingi ng tulong, kasi si Mao Diggs hindi man humingi ng tulong kasi barkada nga eh. Okay lang sa kanya maging province tayo. Di ba? Pinabayaan niya for 6 years. Yung sinasabi mo na wala man na niyang ganyan. Anong wala? Tingnan mo yung history. Walang harassment na tulad ngayon kasi unang-una, pinabayaan ni Mao Diggs, sinayaan lang sila kung ano yung gawin nila, umabante ng umabante. Ito na tayo ngayon. Hahayaan natin na ganon, ipagpatuloy yung sinasabing foreign policy ni Mao Diggs na barkada lang yung China habang nilalamon tayo yung ating territory. Papayag tayo sa ganon? Now you know. You see, mga kababayan, kaya si Senator Robin sa pag-declare na gawin natin yung September 21 Unsung Heroes Day, namamangka ka sa dalawang ilog. Huwag kami, Robin, sabi po sa kanta, pag ikaw anya, huwag ka anyang mamangka sa dalawang ilog. Kasi pag namangka ka anya sa dalawang ilog, malamang ikaw ay malulunod. Yan sabi yan sa kanta. Yan man lang po, mga kababayan. Binigyan ko lang kayo ng background story. Wala akong kinalaman doon. Hugas kamay ako. Poncio Pilato. Wikipedia po ang nagsabi ng kwento. Binasa ko lang po. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong parte. Sa kwento, mga kababayan. Tagapagbalita lang tayo. Di ba? Binibigay ko lang sa inyo yung mga correct information. Maaga kasi makuha kayo eh. Sa mga propaganda. Baka mabilog yung isipan. Mahirap na. Di ba? Gayon, mga kababayan, baka lang gusto niyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Ayos, o yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.